beloved Boss Mike Cervera. Pero ngayon, eto na ho mga kababayan eto na, pasok. So ngayon sir, how many? 18. Kasi 2D ang Ito ho si Attorney Baliktad, mahilig ho talaga magpa-presko nito, mahilig ho magbida-bida sa media at saka sa social media. Yan po yung Attorney Baliktad, mga kababayan ito na. Sir, bayad na kayo na one-on-one? One na daw po. Individual. Individual. Request na gano'n, na one-on-one. Individual Pero i-clarify ko lang noong last 12 March, no? So sinasabi ni Director Matibag na hindi raw namin pinayagan ang one-on-one o pagtatanong. Hindi totoo yun. Halos 3 oras na yung tanungan nila. Yung sinasabi ni Atty. Topacio applied only to his own client, si dating Congressman Mike Defensor, na tinanggihan nila yung isa-isa. Pero yung sa 18 Marines, pumayag ako. Kasi wala naman tayong itatago. Pero sir, Pero maliwanag, ito tingnan yung mga kababayan ko ngayong araw to mga kababayan. Nung nakaraan ho, diba, pinagpipilitan nila Topacio, kasama siya, kasama si Mike Defensor, na talagang nag-aaway pa ho sila Binibira nga ho nila yung taga-NBI, di po ba? Ngayon ho kasi, mga kababayan, binabaliktad na nila yung sitwasyon kasi papayag na ho sila na magpa-interview isa-isa. Oo. Sinungaling tong baluga na to, mga kababayan ko. Almost 3 hours yun na tanungan nila. Hindi porke kamukha mo si Nyulo Hindi porke kamukha mo si Nyulo. Pwede ka nang hindi mabenga dito. Background check lang daw sir nangyari. personal circumstances lang daw, sir. Yung pagganap ng mga ex-convict. Di ba nabi ka Ewan ko sa'yo. Di ba nabi ka eto na. Hindi, ang pinisyon ko kasi yung Sampina. Maliwanag kasi sa Sampina, yung delegated authority ng Ombudsman sa NBI. So, kumbaga ang Ombudsman, inutusan ang NBI na mag-conduct ng identity verification. So, yun lang ang authority ng NBI. So, para So, clear, sabi ko, noong sinabi ng lead investigator na pati yung laman ng affidavit ay tatanungin nila. So sabi ko, sandali lang, mukhang lalampas kayo doon sa ibinigay sa inyo na authority, yung delegated. Yun pala yung sinasabi, mga kababayan, Dar Mercado, Yolanda Ramirez. Yung pala yung sinasabi ni ni NBI Director Melvin Matibag na nililimitahan nila yung kanilang karapatan paano nga? Bukas nyo na. Kung may mga tatanungin, total naman nasa affidavit pala. Anong problema mo? Nak ng pating naman bakit ayaw nyong ipabuting-ting? Affidavit ho yun para malaman natin kung ano ba yung totoo doon. Hindi ba pwede yun? Di ba mga kababayan ko? May tama, oo. May tama talaga ako. Di ba pag naka-shade, sino? Si Nyulo? Kamukhang kahawig na. Sabi ko kahawig na kahawig. Di ba? Mabubuking sila. So ngayon, sa haba-haba ho ng kwentuhan, para hindi ho tayo matagalan, etong mga kwento-kwento na wala namang kwenta na itong si Attorney Baliktad, mga kababayan ko, wala naman kundi ang ending, ito ho. Ayan Mga sandaling ito, nilalabasan natin mga miyembro ng 18 Marines. Tapos ang ilang minutong pag-uusap sa loob ng isang malaking kwarto dito sa NBI headquarters ay pumayag na itong grupo ng 18 Marines na makapag-usap ng one-on-one. Yun naman pala Kita nyo ang dami pa nilang iniiwas talaga mga kababayan. 'Di ba? Iniiwas nila ng iniiwas etong 18 Marines, ang ending pala, wala rin. Papayag din ho sila na magpa-interview isa-isa. Oo.
Yun nga, trabaho na ho ng mga abogado yun na i-briefing. Kahit na ho anong klaseng mga pagtatanong o balibalik man ang mundo kung totoo naman yung sasabihin. Kaya lang nga, bakit pa pinatagal-tagal ng ganito? 'Di ba? Mas inuna pa nila yung magpa-interview sa mga vlogger na mga bobo. 'Di ba? Mas inuna pa nilang magpa-interview sa mga pangit na mga vlogger ni Duterte. Oo, 'di ba? Tulad nila Banat Bay, yung mukhang gorilla, 'di ba? Siguro mas maigi kung katotohanan talaga ang nais mo. Di tama na magpa-imbestiga na kayo. Nadala sila sa interview ni Jessica Soho. 'Di ba? Nadala daw sila sa interview ni Jessica Soho Huli. na nahuli yung mga mali-maling mga sinasabi nila. Tulad ng mga 5 maleta at naging 3. Dating sinabi na nagpapalit daw ng $2 million US dollar, bigla hong hindi na. O di ba? So sali-saliwa ho. Yun daw litrato mga kababayan na pinakita. Hindi naman panahon ni Pangulong Bongbong, kundi panahon pala ni Digong. So ang daming sablay. Ngayon, eto na, dumating na tayo sa pinaka-pinale. Di ba? Ang pinale, magpapa-interview rin pala isa-isa. Ang dami pa nilang hanas, ang dami nilang kontra. Kesyo bakit daw ganito? Kesyo bakit ganyan? Ang ending mga kababayan ko sige na lang. Yun din ang finish mga kababayan, yun din ang katapusan. Magpapa-interview. Ayan, sabi rito. Ano yun? Ay pumayag na itong grupo ng Itim Marines na makapag-usap ng one-on-one sa mga ahente ng NBI. Yan. So, ito ngayon, inaasahan natin na maaaring tumagal to ng ilang oras. Depende sa dami ng mga itatanong ng mga ahente. Magkakaalamanan to mga kababayan. Kay Jessica Soho pa lang mga kababayan, palpak na ho yung mga sagot nila Sa unang interview pa lang nila mga kababayan ko kahit kaalyado nila yung reporter mga kababayan, mali-mali yung mga sagot dito pa kaya mga kababayan, masinsinan ito. Masinsinan. At dito may mga paraan na malalaman kung ikaw ay nagsisinungaling o hindi. Nako po mga kababayan ko, yari na. Sa ngayon ay inaantay lamang nila yung kanilang turn dito sa mga elevators ng NBI headquarters. At dito na ngayon makakuha ng karagdagang impormasyon ng mga investigador ng NBI kaugnay doon sa aligasyon ng 18 Marines ng pag-deliver ng mali-maletang pera sa ilang mga opisyal. At saka eto mga kababayan, huwag natin kakalimutan yung 805 billion ang halaga ng na-deliver daw nilang mga kwarta. Naku, Diyos ko. Ang problema nga mga kababayan, baka yung mga na-deliver na marami, panahon ni Duterte. At yung mga ilan na lang na natitira, pahabol na lang sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Hindi nyo ba naisip yon? Kasi sabi ni Ping Lacson, aabot ka ng halos 6 na taon bago mo ma-deliver yung sandamakmak na pera na yan. Diba? Ngayon ang sabi ni Ping Lacson kung yan na-deliver na o ma-deliver na, tulad ng sinabi nila na na-deliver na nila, yung ganong dami, yung 805, mga kababayan ko, malamang. Kung nagsasabi ng mga totoo yan, panahon pa ni Digong sila nag-umpisang mag-deliver. Tama, mali? Tama. Dahil ilan pa lang yung nadi-deliver nila ngayon kung totoosin. Maaari siguro yung kalahati na deliver nila. Mga pahabol na lang yun. Dahil nga nasarapan tong mga inang-inang mga magnanakaw na itong sila Saldico at saka ilang mga dyan, kasama si Martin Romualdez. Ako naniniwala kasabwat talaga si Martin dyan. Sige tuloy. Gobyerno at mga personalidad, may mga politiko din. So, dito natin makikita ngayon itong
mga ibibigay na impormasyon. Ayon kay Atty. Lev Baligod, mayroon pa silang mga isusumite ng mga karagdagang mga ebidensya. Ay Chang, Alicia Duran. Naniniwala ho eh. Oo, naniniwala talaga ako dyan eh. Oo, kasama talaga si Martin Romualdez. Luther ba yon? Hindi. Oo. Mga kababayan ko. Sige, tuloy. Na nauna nang hiningi ng NBI sa kanilang unang pagkikita noong nakaraang linggo. So, inaasahan natin na talagang magiging maraming impormasyon ang makakalap sa magiging Q&A, one-on-one na interview ng NBI at mga membro ng 18 Marines. So, Yun, So, dyan natin malalaman, mga kababayan. Sana nga, abangan ho natin, mga kababayan, ito hong mangyayaring one-on-one interview ng mga kawani ng National Bureau of Investigation para ho dito sa 18 Marines na nagpapanggap. Sana malaman din kung sino-sino yung mga totoo at hindi mga Marines. Kasi nauna na ho na may mga nagsasabi na hindi pala lahat yan yung mga Marines. Di ba? Hindi ho sila lahat mga Marines pero nagpakilalang Marines. Dapat malaman. Ano po? Our beloved Boss Mike Cervera.